Grabe itong mga inamin ni Attorney Guanzon. Na-interview kasi si Attorney Guanzon ni Sasrugando Sasot ngayong gabing ito para mag-explain sa isinumite na kaso ni Attorney Guanzon sa Korte Suprema na until now hindi pa rin nakaupo, hindi pa rin naka-take oath ang P3WD na party list ni Attorney Guanzon. Ay naku kabibig, kung makinig kayo kay Attorney Guanzon, marami kayong malalaman na sikreto na mga kabibig. So eto manood tayo sa exclusive interview ni Sasrugando Sasot kay Attorney Rowena Guanzon. Depende na sa inyo kung bobotohan nyo ba ang P3WD. Pero ako, parang na-love ko na si Attorney Guanzon. Parang talagang she's fighting for the PWD. She's fighting for the rights and for yung mga benefits na pwedeng makuha ng mga PWD. And kasi ang gobyerno parang, hindi naman ibig sabihin na neglect sila, pero parang hindi nabigyan ng atensyon. Kaya nga hindi sila nakaupo eh. Kasi parang hindi nabigyan ng atensyon. Hindi parang, kundi hindi talaga nabigyan ng atensyon at hindi pinaupo, hindi pina-take oath. Ano ba ang problema? Nanalo naman sila. So ito kabibiga, manood tayo sa exclusive. At ito pa kabibiga, DQ pala ito si BBM. Disqualified dapat si BBM tumakbong presidente. Nako, ito na. Ito na, makinig tayo kabibiga. Let's watch this video. Nako, ang daming revelasyon. Let's listen. Sa tuhod ko, maliit yung isang paa ko. At sa mga airport ay nagwi-wheelchair po ako dahil sa kalayuan. Kaya tunay po talaga itong P3PWD na marginalized sector. Kaya tulungan niyo po kami dahil kalahati po ng boto namin ay galing po sa mga taong hindi PWD. Yun pong naniniwala na kailangan matulungan sila. At naniniwala sa akin na ipaglalaban ko po ang karapatan ng mga Pilipino, lalo na ng PWD at mga matatanda. Ang duda ko po talaga itong impeachment na ito. Ayoko talaga pumunta dyan eh. Oh. Pero tinatanong nyo, ako ang first nominee, opo. Maawa na po. Alam nyo ba may isang tao ako nakita sa isang restaurant sa Clark? Biglang pumunta sa akin, nagpa-picture. Sabi niya, attorney, hindi man ako bumoto sa'yo noon. Ngayon, boboto na ako sa'yo. Kasi naawan ako sa'yo. Dapat maupo ka na. Di ba? First Naawan na sa akin. Maupo na daw ako. Itong Attorney Guanzon, kasi marami hindi nakakaalam dito sa P3PWD. Actually, hindi ko nga ito alam. Pero ang nakagulat dito, kasi tiningnan ko yung boto nyo eh. Mas malaki pa talaga yung boto nyo kaysa dun sa mga ibang nakaupong party list. Opo, totoo po yan. Kaya ayoko lang naman sabihin eh, na bakit kayo ganyan, Speaker? Dahil ba ito sa impeachment? Bakit? Alam mo ba kung ano ang boto namin? Dr. Ilagan is a doctorate, no? It's an expert in education. Correct. Businesswoman. You think that Attorney Guanzon can tell her what to do? She's a trustee, highly educated. She has her own mind. And the decisions of the P3 board, talaga pong nagmi-meeting kami. Hindi lang po ako. Hindi po totoo yan na kung anong boto ko, ayun pong iboboto. Hindi ko po yan puppet. Kaya po yan pinili namin ng highly educated para makita nila na she's reasonable. But she carries the P3PWD party. She will vote according to the board's decision. Ang problema po kay Speaker, palagay ko may nagchuchuwariwap sa kanya na ako'y anti-BBM pa rin. Alam nyo, simula na si BBM nag-stand against China, like ko na siya. May one point ka. Kasi ayoko talaga yung ginagawa ng China na creeping occupation na yan. So, pero sa ibang bagay, corruption, kung ano-ano, no. Diba? Ganun din naman ako eh. Si President Ferdinand, extrajudicial killing ang charges sa kanya. No ako dyan. Pero yung
kung war on drugs na wala lang EJK, check ako dyan. Ba? So yung mga, ako, per issue lang ako, hindi ako tumitingin ng personalidad ng tao na yan, kagalit ko yan, ayoko na makita. Hindi po ako ganon. Kasi judicious po ako eh. I'm judicious. So, I am trained. May tanong po dito. Siguro na ano yung taong bayan. Sabi, Madam Rowena, tanong lang, sa isang term na hindi pinaupo ang P3 PWD sa Kongreso, sino ang nakatanggap ng sweldo ninyo? Yan po ang tinanong ko po sa interview ko sa Supreme Court. Gusto ko nga malaman yan eh. Kaya susulatan ko yatang sila eh. Pagkatapos nitong husgahan tong petisyon namin. Nasaan ang sweldo namin? Tama. Yung 3 years na yan, sweldo ng staff namin. Nasaan yung budget namin dapat na parang yung soft programs ba? Yung mga scholarships, mga medical, nasaan na? Sinong gumamit? Pati opisina namin na nalagyan na namin yun ng aircon eh. Oh. 2 aircon, 90,000 yun. Kasi pinili na agad na ground floor. Ang aming, ang galing-galing no dating Sec Gen, si Sec Mendoza. Ngayon may nakaupo na dun eh. May utang kayo sa akin ha. Bayaran nyo yung aircon ko dyan ha. 90,000 yan. Ilang wheelchairs ba yan ha? Mamaya na tayo magsingilan. Pero tama po yung tanong nyo. Nasaan na po ang sweldo namin? Madam, ang inyo daw office ay nasa akap na. Naakap na pala yung opisina ng P3. Naakap. So ayun, baka may nagtatanong dito, ma'am. Baka kayo hindi kayo pinaupo dahil noisy kayo. Na pag makita niyo daw ang mga anomalya sa mga budgeting, magsalita kayo. Oo, pwede. Abay, siyempre. Pwede. Pambira naman kayo yung lola nyo eh. Gusto nyo busalan? Nagsalita nga sa katedral na DQ si BBM sa opinion ko eh. Ngayon pa ako, matanda na ako, ngayon pa ako matakot na, naku, baka wala akong funds. Pag hindi ako pumirma sa impeachment, mawalan ako ng pork barrel. Hindi po dapat ganyan ang tingin nyo sa kongresista nyo. Dapat po ang kongresista nyo ay ideal, ay honest, at may integridad, at may prinsipyo. Ayun, ayaw nila ako. Kasi totoo yan. May nakarinig po sinabi talaga niya she has a very alam mo, English kasi speaking no? Quote unquote, she has a very colorful personality. So she is uncontrollable. Ano po? Gusto mo pala remote control Kaya pala. Uncontrollable. Alam nyo, pinalaki po ako ng tatay at nanay ko na mag-stand up for what is right. Bata pa ako, kaya siguro ako nag-lawyer. And born between 3 brothers who tried to bully me but did not succeed. Di ba? Kasi tayo mga Pilipino, dapat meron pa tayong natitirang ewan ko, nasa na ba sila? Tingnan nyo rin yung mga dating kasama ko grabe. Ala. Mga rally ni Lenny, ako sarili kong gastos. Sarili naman ng gastos, pero sa lahat na party list, ako lang pinapaakyat doon sa stage dahil ako yung gusto ng mga local ba, yung mga bata. At saka hindi ako free rider. Nagbibigay ako ng contribution ko. Lahat ng tao ko, lahat ang gastos ko. Kaya ako lang umakyat doon. Ngayon na gulo-gulo-gulo na, sasabihan ako ng ibang unfair kayo, alam nyo, yung ibang kakamping dyan. Grabe kayo ka-unfair sa lola nyo. Sasabihin nyo ngayon na ako, pro Duterte ako, kaya ako inaaway si Speaker. Anong logic nyo dyan? Actually, anong logic yan? Consistent naman ako, di ba? Sa kampanya ko, sinabi ko, sige, paupuin nyo si Marcos, hindi na yan aalis. And Speaker Romualdez is part of this dynasty. That's why they want control. Control is for their next dynasty. That's the problem. Si Attorney Guanzon, yung consistent talaga siya mula noon hanggang ngayon. Hindi naman siya naging
pro-digong eh. Pero tama si Attorney Weng dyan. Very, nag-issue by issue siya. Kasi naalala nyo nung commissioner pa si Attorney Guanzon ng COMELEC noong 2016, yung ENYE issue. Di ba, si Attorney Guanzon nun, identified siya dati sa LP, pero nagsalita siya tungkol dun sa ENYE issue, yung may pumasok na, di ba may pumasok na ng Smartmatic na ni-raise niyo yung issue na yon. So ano talaga siya, actually, okay nga kay Attorney Guanzon si Amy, sabi niya nga noon, si Amy dapat si Amy na lang kayong magtiwala, wag daw kay BBM. So hindi siya nagbabago-bago hindi ba siya Balimbing, hindi balimbing. Na tao. Kung ano yung sinabi niya nung 2022, yung pa rin yung sinasabi ngayon ni Attorney Guanzon. Kaya nga, love namin si Attorney Guanzon. dahil alam ni Attorney Guanzon na it's better to be in front of someone na alam mo talaga yung posisyon. Correct. Na alam mo na, okay, ito yung posisyon niya. Kasi it's easier to deal with that kind of person na alam mo, hindi ka ba na paikot-ikutin na ngayon sasabihin sa'yo, ayaw ka, tapos biglang gusto ka na, tapos biglang aayaw uli. Yung budol ba? Kasi di ba kayo nag-warn nga sa amin na. Ang budol. Ang dami nyo na budol. Sinabi ko na sa inyo. Nagkakahiya. Ayaw nyo maniwala sa lola nyo. Ayan, nagsisi na kayo, nabudol kayo. Yeah. Di ba kayo rin naman nag-warn no? Talagang warning talaga. Kumalat na yung video nyo yon. And true enough, naging totoo si Attorney Guanzon. Alam mo si Attorney Guanzon, very kulang ba yung analysis sa politika. Sabi nga niya, dapat si Sara na lang pinatakbo nyo, hindi na kayo nagka-problema ng ganito. True.